Lalayak sa karagatan, magpapayapa sa kalupaan, pupukaw sa kamalayan, pagpayamanin ng kaalaman ng buong dagat. Kapagkat servisyo may pusong totoo para sa bayan at mamamayan. Lakas na pangkaragatan, lakas ng bayan. Oras na mandaragat at mandirigma. Sa ulo ng mga balita, Philippine Navy at Canadian Navy nagsagawa ng community relations activity sa Subic. Philippine Navy nakiisa sa Alay Lakad 2023. Sa balitang probinsya, all-in-one mission ng Naval Forces Southern Luzon naging matagumpay. Mahigit 100 biktima ng human trafficking na iligtas sa bahagi ng Sulu. Sa Kausapin Mo si Doc, alamin natin ang mga programa ng Philippine Navy kaugnay sa mental health. Oras ng mandaragat at mandirigma. The Philippine Navy Virtual News and Public Affairs Program. Lakas pang karagatan, tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. Oras na mandaragat at mandirigma. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao maging sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At magandang araw sa ating mga kasunduluhan na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Nagsagawa ng gift-giving activity at Brigada Eskwela ang Philippine Navy kasama ang Royal Canadian Navy nitong 16 hanggang 18 ng Setyembre sa Barangay Kawag sa Subic, Zambales. Namahagi ng ilang sako ng bigas at ilang karton ng mga grocery items ang mga tauhan ng Philippine Navy pati na rin ng Royal Canadian Navy vessel na HMCS Ottawa sa 80 pamilya ng Aita Community sa Sitio San Martin. Bilang pasasalamat ay nagpakitang gilas naman ang mga katutubong Aita sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw. Samantala, nagtulong-tulong naman sa Brigada Eskwela sa San Abusuhin Elementary School ang Philippine Navy at mga tauhan ng Royal Canadian Navy vessel na NRU Asterix. Tumulong din ang mga magulang at mga guro sa paglilinis at pagpipintura ng nasabing paaralan. Nagpasalamat naman ang commanding officer ng HMCS Ottawa na si Commander Samuel Pachel at ang commanding officer ng NRU Asterix na si Lieutenant Commander Jeff Leung sa mainit na pagtanggap ng Philippine Navy at ng komunidad sa Barangay Kawag sa Subic. Naging matagumpay naman ang mga isinagawang community relations activity na ito na bahagi ng goodwill visit ng Royal Canadian Navy. Patuloy lamang ito ng mas tumitibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Canada. Sama-samang nagmarcha ang mahigit 100 mandaragat at mandirigma sa ika-51 anibersaryo ng Alay Lakad dito lamang 24 ng Setyembre sa kahabaan ng Roas Boulevard sa Maynila. Bukod sa taunang pakikilahok, ay nagbigay din ng donasyon ang Philippine Navy sa Walk for a Cause na ito na may temang tuloy ang lakad para sa kinabukasan. Ang nasabing aktibidad na inorganisa ng Alay Lakad Foundation ay naglalayong makalikom ng donasyon upang masuportahan ang pag-aaral at pamumuhay ng mga out-of-school youth. Bilang kinatawan ng Armed Forces of the Philippines, ipinahayag ni Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura sa kanyang mensahe ang patuloy na suporta ng buong AFP sa advokasya ng Alay Lakad Foundation para sa mga kabataang nangangailangan ng tulong para sa kanilang edukasyon. Patunay lamang ito
na patuloy ang suporta ng Philippine Navy sa ganitong mga advokasya na naglalayong mas mapabuti ang kapakanan ng mga kabataang Pinoy at ng buong bansa. Ipinamamalas din ang pakikipag-ugnayang ito ng hukbong dagat sa mga advocacy groups at civic organizations, ang diwa ng pagkakaisa at serbisyo upang mabigyan ng pag-asa ang mga lubos na nangangailangan. Balitang Probinsya. Alamin naman natin ang mga balita at mga kaganapan ng ating mga mandaragat at mandirigma sa iba't ibang sulok ng bansa. 123 biktima ng human trafficking na iligtas sa bahagi ng Sulu. Narito naman ang balita mula sa Naval Forces Western Mindanao. Nailigtas ng pinagsama-samang kursa ng Naval Forces Western Mindanao sa pamamagitan ng Naval Task Force 61 at iba pang ahensya ng pamalaan ang 123 mga trafficking in person sa Tubalubak Island, Barangay Alubuna, Pangutaran, Sulu noong 19 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Sa operasyon kung saan kasama ng Navy ang mga kinatawan mula sa Ministry of Labor and Employment BARM, MOLE BARM, Ministry of Social Services and Development BARM, MSSD BARM, Women and Children Protection Center, Mindanao Field Unit, WCPC MFU Philippine National Police, Special Action Force, PNP-SAP, na-recover ang siyam na hinihinalang improvised non-electric blasting cap at mahigit o kulang 10 gramo ng hinihinalang shabu sa loob ng inuokupahang bahay ng isang jamang na na-recover ng PDEA Sulu. Ang mga nailigtas na biktima ay ibinalik sa kustodiyan ng MSSD BARM para sa dokumentasyon at kinakailangang suporta. Samantala, dinala sa CIDG Sulu PFU ang mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ayon sa mga ulat, karamihan sa mga nasagip na biktima ay mula sa Cebu at Bohol at isinailalim sa forced labor, particular sa spur fishing. Dagdag pa, napilitan silang gumamit ng illegal na droga, particular ang shabu, para matiis ang kanilang kondisyon sa trabaho. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon na ang grupo ng mga recruiters at handlers kabilang si Jamang at ang kanyang 15 cohorts ay nagtataglay ng mga high-powered firearms. Gayunpaman, dahil sa maagang sirkulasyon ng impormasyon, ang grupong ito ay nakatakas sa isla. Pinuri ni Rear Admiral Don Anthony L. Miraflor, Philippine Navy, Commander ng Naval Forces Western Mindanao, ang patuloy na mga nagawa ng Joint Operating Forces sa paglaban sa mga aktibidad ng human trafficking sa rehiyon ng Kanlurang, Mindanao. Ang matagumpay na operasyon ay magsisilbing testamento sa dedikasyon at pangako ng Naval Forces Western Mindanao na protektahan ang mga mahihinang individual mula sa mga human trafficker. Sa uli ay nagtatrabaho tungo sa mas ligtas at mas secure na kinabukasan para sa komunidad. Mula dito sa Headquarters Naval Forces Western Mindanao, ako si Navy Seaman First Class Journalist Aljan Horani para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. All-in-one mission ng Naval Forces Southern Luzon naging matagumpay. Narito ang ulat ni Can Navy Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona. Bakit sa mga ngiti ng mga residente ng Barangay Sikmil ang isinagawang gift-giving activity ng Naval Forces Southern Luzon sa pakikipagtulungan ng Philippine Navy Officers, Wives and Husbands Association o PNOA sa pangunguna ng kanilang presidente na si Ma'am Maria Celeste Alve sa Hikming Elementary School, Baracatan, Duanes, nito lamang nagdaang Setyembre, taong kasalukuyan. 164 na mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 6 ang nabiyayaan ng school supplies galing sa Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative. 130 pamilya naman ang nakatanggap ng food packs na may kasamang water containers na donasyon mula sa Philippine Airport Ground Support Solutions Incorporated. Nagkaroon din ng feeding activities sa tulong ng mga langkawal ng Philippine Navy. Ibinida din ang photostatic display na may standee na kinagiliwan ng mga residente habang nakikipag-selfie. Patuloy na magsusumikap ang inyong hukbong dagat sa Kabikolan upang lubos na makapaglingkod sa ating mga kababayan anumang oras at panahon. Halidigdi sa Legazpi City, Albay, ako ang sa Indongkan Navy Seaman First Class Journalist Sheila Barcelona, nag-uulat para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma.
Kumustahin naman natin ang isinagawang Joint Exercise Maritime Training Activity PhilIndo 2023 sa bahagi ng Central Visayas. Narito ang ulat ni Can Navy, Seaman Second Class Journalist Jeric Angeles. Matagumpay na naisagawa ng Philippine Navy at ng Indonesian Navy ang Maritime Training Activity PhilIndo 2023 dito sa Captain Veloso Pier sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ito lamang ika-24 hanggang ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan. Matagumpay na isinagawa ang Maritime Training Activity PhilIndo 2023 sa pagitan ng mga hukbong dagat ng Pilipinas at Indonesia na ginanap sa Central Visayas nito lamang huling linggo ng Setyembre. Sinimula nito sa pamamagitan ng iba't ibang shore-based activities, executive sessions, rapid response planning process, tabletop discussions para sa pagpapalakas at pagpapalawig ng maritime security ng bansa. Nasukat din ang pagkakaisa ng bawat Navy sa isinagawang sports activity. Sa ikatlong araw ay mas pinaigting ang Annual Maritime Operations Training na nilahukan ng Philippine Navy Patrol Ship BRP Ramon Alcaraz PS-16 at ng Indonesian Navy Patrol Ships KRI Sampari 628 at KRI U634 sa katubigang sakop ng Negros Oriental. Dito nasukat ang kakayahan ng bawat Navy sa Maritime Interdiction Operation, Combined High-Risk Vessel Board Search and Seizure, Screening Activity, Maritime Search and Rescue, Surface Action Group Activity, Night Steaming in Company, Gunnery Activity, Small Arms Firing at Sea, at Replenishment at Sea Approach. Katuwang ang Navy aircraft na NV-394 na siya namang nagsasagawa ng aerial reconnaissance upang mas lalong paigting ang seguridad sa karaniwang hangganan ng dalawang bansa laban sa mga iligal na aktibidad. Pinangunahan ng Vice Commander Philippine Navy Rear Admiral Cesar Bernard N. Valencia Philippine Navy ang okasyon bilang guest of honor and speaker kasama sina Commander Naval Forces Central Commodore Florante M. Gagua Philippine Navy at Naval Task Force 50 Commander Captain Raul A. Rehis Philippine Navy General Staff Corps. Ito na ang pangatlong pagsasagawa ng maritime training activity sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia sa bansa. Hindi nagpatinag ang ating mga mandaragat na ipagpatuloy ang aktibidad sa kabila ng malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Vice Commander Philippine Navy ay mas lalo pang papaigtingin, ang makabuluhang aktibidad na ito ay nagpapakita lamang sa pagpapalakas puwersa tungo sa isang aktibong ugnayan ng iba't ibang Navy forces sa Asia-Pacific region. Layunin ng bilateral maritime exercise na mapaigting ang seguridad at katatagan ng mas malawak na Indo-Pacific region. Pinapagbuti rin ito ang interoperability ng dalawang navies at ang pagtataguyod ng maayos na kooperasyon sa mga karatig bansa. Mula dito sa Headquarters Naval Forces Central, ako si Can Navy Seaman Second Class Journalist Jeric C. Angeles, Philippine Navy, para sa Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Mga ka-Navy, nandito tayo ngayon sa Manila Naval Hospital kung saan kasama natin sa ating palatuntunan ang Medical Officer 3 at OIC ng Mood Clinic ng Manila Naval Hospital, si Dr. Maria Ella Cabanlet. Ma'am, magandang araw po ma'am and welcome po sa ating Oras ng Mandaragat at Mandirigma. So, unang-unang tanong po ma'am, ano po ba itong Mood Clinic na ito? Ano po yung kanyang purpose para po sa ating mga sundalo sa Navy and Marines, ma'am? Okay. So, yung Mood Clinic, bali ito ay offshoot nung programa na Trident program na sinimulan natin right after ng pandemic, nung pwede naman face-to-face yung mga tao na Trident program. So, yung Trident program, isa itong improved version ng dating Philippine Navy Mental Health Program na probably hindi lahat nakakaramdam na may mental health program pala yung Philippine Navy. So itong Mood Clinic, pinakaunang target kasi nung Trident program namin was to parang tanggalin yung stigma ng mental health issues,
especially pagdating sa ating mga Navy, ang mga sailors at saka Marines. So, itong mood clinic, ito ang safe place para pag-usapan yung mga personal na mga issues nila, mga dinadala nila na hindi nila kayang ikwento sa iba, at pero kinakailangan nila na i-express yung mga sarili nila para naman kahit papaano maibsan kung may mga dinadamdam sila na kailangan na ilabas. So, mapapansin mo, napakatahimik dito, na safe ito kasi kahit naririnig natin paminsan-minsan yung sound sa labas, tayo po hindi tayo naririnig sa labas. So, Soundproof siya, ma'am. Parang ganun po, yung pag pinag-uusapan dito talagang very safe. Hindi nakakalabas. Kami at ako at yung kausap ko lang or kung sino man yung gumagamit ng room na to ng mga mental health providers natin, kasi there are several mental health providers dito sa Navy. Talagang sa kanila lang yung pinag-uusapan nila. So, ito yung mood clinic natin. Opo. So, papaano po yung dito, yung pagbubok ng appointment? Okay, so dalawang paraan ang pwede. So far, merong mga, or tatlo pala, so far may mga pasyente kami dito, or meron kaming mental health, hindi na pala pasyente yung tawag ngayon, user, mental health user, katas kami mental health provider. So may mga mental health users tayo na ni-refer ng kanilang mga unit. So pwede silang diretsyon na pinapadala dito. Or meron kami yung mga nakakatch natin during neuropsychological testing, yung sa NP, may nire-refer din sila dito kung nangangailangan ng further assessment or further na tulong. Na-assess na nila doon na medyo may current issue sila pagdating sa mental health nila. So dinadala sila dito for either biological treatment, which is pinapainom sila ng gamot, or yung purely psychological or psychotherapy or counseling ang ginagawa sa kanila. Or meron tayo open yung schedule natin ng TTH, so Tuesdays and Thursdays, kasi ibinilang na namin itong mood clinics bilang isang specialty clinic namin. So merong schedule na 8 to 12 Mondays and Thursdays po. So pwede silang either magpa-schedule or walk-in lang. May mga walk-in patients po tayo na napupunta po dito. So, ganun po. So, paano yan, ma'am? Meron ba tayong mga mood clinic sa iba pang mga hospitals, military hospitals sa iba't ibang panig ng bansa natin, ma'am? Para ma-accommodate naman yung mga nasa malalayong lugar, ma'am. Yan ang yan ang hope namin. Yan ang hope namin in the long run na mangyayari talaga. Kasi kung siguro alam na po naman po natin lahat ng pinaka hospital natin pagdating sa mga mental health problems or issue ng mga kasundaluhan natin is nasa Viluna. So, dahil sa laki ng armed forces, kuminsan na-overwhelm na yung Viluna natin. So, pangunang step, actually yung Navy yung pinakaunang nagkaroon ng ganito. So, tayo yung naunang nag-come up ng mood clinic as a satellite po ng armed forces, yung sa Viluna nga po. So, we are hoping na magkakaroon tayo sa different NIF natin later on. So, yun po ang win-work out ng mental health team sa ngayon. Okay, ma'am. So, panghuling mensahe na lang natin, ma'am, sa ating mga manonood. Yeah. Pinakauna, ang mental health po is talagang parte po ng buhay ng lahat. So sabi nga sa definition po ng health, according to World Health Organization, health is the complete physical and mental well-being. So kahit po sundalo ka na parati kang pasa sa PFT mo, sundalo ka na hindi ka mataba, hindi ka high blood, wala kang maintenance, so, ibig sabihin physically fit ka. Kung wala kang mental health, hindi ka pa rin healthy. And sabi din ng World Health Organization, there is no health without mental health. So napaka-importante po ng mental health for everybody, especially po sa ating kasundaluhan. Kasi remember, tayo po yung nagbabantay, lalo sa Navy at Marines, tayo po yung nagbabantay ng external na security po natin. So talagang dinidemand yung complete, total na pagiging healthy ng bawat isa.
And pangalawa po probably is gusto ko pong ibalita sa lahat na we, the Philippine Mental Health Team, syempre sa pangunguna po at under ng supervision ng aming naval surgeon, ni si Colonel Tino Flores, yung mga commanding officers po ng Navy treatment facilities such as the MNH, commanding officer namin si Colonel Gob, at yung head namin sa team, which is si Colonel Ranches po. Nandito po, we are ready po to serve. All you have to do is, kung hindi man po kami na nakaschedule papunta sa inyo, kayo na po, you can always make a request for the team to go to you. So kami po ay talagang ready po na i-schedule kayo anytime. And third po is probably yung news na meron na po tayong mood clinic na welcome po everybody, kahit gusto nyo lang po makipag-usap, hindi po kayo naka-record, hindi po mag-reflect po yan sa inyong mga career. So kung nagkakaroon po kayo ng mga mental issues ngayon, it's not because na mahihina po kayo. Remember po, dumaan kayo ng matinding NP screening. So ibig sabihin po talagang nung pumasok po kayo, okay na okay po kayo. So meron lang po talaga na ang trabaho lang po talaga ninyo, talagang grabe yung demand psychologically. So tao lang po kayo, talagang may mga times na talagang bibigay din. So kaya po, do not be afraid to come to us, kasi po talagang tutulong kami at tutulong po kami agad sa makakaya namin para po mapaganda po inyong mga career. Kasi each and every one of you is very, very important po na component ng ating unit. So without each and every one of you having the complete health, yung unit po natin magdi-deteriorate. So mental health is as important as your physical health po. At yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Ako si Ensign Bam Orpilla. At ako naman, si Seaman First Class Journalist Jeline Matalang. Umulan man o umaraw, may bagyo man o sakuna, Patuloy kaming magbabalita dahil mula sa karagatan, kami ang tagapagtanggol at kakampi ng sambayanan. ito ang Oras ng Mandaragat at Mandirigma. Oras ng mandaragat at mandirigma. Oras ng mandaragat